Napansin mo ba habang tumatanda tayo, parang mas tahimik na yung mga laban natin? Dati, pag may problema, gusto agad natin ipaglaban, ipagsigawan, ipaliwanag sa lahat. Ngayon, minsan mas pinipili na lang natin manahimik. Pero hindi dahil wala tayong sasabihin, kundi dahil napagod na tayo makipagtalo sa katotohanang ayaw tanggapin ng iba. Alam mo yung moment na nakaupo ka lang mag-isa, siguro madaling araw, tahimik ang bahay, tulog na ang lahat, tapos biglang may papasok sa isip mo na katotohanan na matagal mo nang iniiwasan. Yung tipo na alam mo naman talaga ang totoo, pero ayaw mo lang harapin. Siguro tungkol sa relasyon na hindi na masaya, o trabaho na matagal mo nang hindi mahal, o kaibigan na hindi na pareho ang respeto. Masakit, di ba? Sa edad natin, hindi na tayo bata na pwedeng magpanggap na okay lang yan. Kasi alam na natin ang pakiramdam ng paulit-ulit na pagkakamali. Alam na natin ang bigat ng pagsisisi. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay tahimik na pagharap sa katotohanan. Hindi yung dramatic, hindi yung may confrontation agad, kundi yung mature, yung kalmado, yung may lakas, pero hindi maingay. Bakit mahalaga ito lalo na sa atin na nasa middle age pataas? Kasi sa puntong ito ng buhay, mas mahalaga na ang kapayapaan kaysa pagiging tama. Mas gusto na natin ng maayos na tulog kaysa mahabang diskusyon. Mas pinipili na natin ang totoo kaysa sa maganda lang pakinggan. Unang bagay na kailangan mong maintindihan, ang katotohanan, kahit gaano kasakit, ay mas mabait kaysa sa kasinungalingan na pinapatagal. Oo, masakit ang totoo, pero ang kasinungalingan unti-unti kang inuubos, parang anay sa kahoy. Hindi mo napapansin pero isang araw, bumibigay ka na lang. Halimbawa, alam mong hindi ka na nire-respeto ng isang tao sa buhay mo. Ramdam mo sa tono, sa kilos, sa paraan ng pakikipag-usap. Pero dahil ayaw mo ng gulo, sinasabi mo sa sarili mo, baka ako lang to, baka sensitive lang ako. Ilang taon ang lilipas, dala-dala mo pa rin yung bigat hanggang sa mapuno ka, sumabog ka, at doon mas nagkagulo. Tahimik na pagharap sa katotohanan ay hindi pagsugod agad. Hindi ito pakikipag-away. Ito ay pag-amin muna sa sarili. Oo, masakit. Pero ito ang totoo. Kapag nagawa mo yan, may kakaibang gaan sa dibdib. Kasi hindi ka na nakikipaglokohan sa sarili mo. Pangalawa, tanggapin mo na hindi lahat ng katotohanan kailangan mong ipagsigawan. Minsan, sapat na alam mo, may mga tao na hindi pa handang marinig ang totoo. At hindi mo trabaho na pilitin sila. Sa edad natin, natutunan na natin na may mga laban na hindi dapat nilalaban. May kilala akong kaibigan, matagal na niyang alam na hindi siya priority ng mga taong inuuna niya. Laging siya ang nag-a-adjust, laging siya ang umaintindi. Isang araw, tumigil lang siya. Hindi siya nagparinig, hindi siya nag-post ng hugot, hindi siya nagalit. Tahimik lang siyang nagbago ng treatment. Alam mo kung anong nangyari? Doon napansin ng iba ang halaga niya. Minsan ang pinakamalakas na statement ay katahimikan. Pangatlo, maging tapat ka sa sarili mong papel sa sitwasyon. Ito ang medyo mahirap kasi gusto natin minsan tayo ang biktima. Pero kung talagang haharap ka sa katotohanan, kailangan mong tanungin ang sarili mo. May mali din ba ako? Hindi para sisihin ang sarili, kundi para matuto. Halimbawa, paulit-ulit kang nasasaktan sa parehong klase ng tao. Baka hindi lang sila ang problema. Baka may pattern ka rin na kailangang baguhin. Baka may red flags na pinipili mong balewalain dahil ayaw mong mag-isa. Masakit yan aminin, pero doon nagsisimula ang tunay na paglaya. Sa totoo lang, ang tahimik na pagharap sa katotohanan ay parang pagtingin sa salamin ng walang filter. Walang makeup, walang anggulo. Ikaw lang. Totoo. At minsan hindi mo magugustuhan ang makikita mo, pero doon ka lalakas. Habang tumatagal ang buhay, mas naiintindihan natin na hindi pala kalaban ang katotohanan. Gabay siya. Parang ilaw sa madilim na daan. Oo, ipapakita niya sa iyo ang mga lubak. Pero mas mabuti na yon kaysa tuloy-tuloy kang naglalakad sa dilim at paulit-ulit na dadapa. At dito pumapasok ang isang mahalagang tanong. Handa ka bang piliin ang kapayapaan kaysa comfort? Kasi minsan, mas komportable ang hindi pag-alam. Mas madali ang magbulag-bulagan, pero ang kapalit mabigat sa loob. Hindi ka makatulog ng maayos.
May kurot palagi sa dibdib. Ang katahimikan na tinutukoy natin dito ay hindi pag-iwas. Hindi ito pagtakas. Ito ay kalmadong pagtanggap. Yung tipong kaya mong sabihin sa sarili mo, ganito pala talaga. Sige, ano ang susunod kong gagawin? Walang drama, walang eksena, may desisyon. Sa edad natin, mas malinaw na ang isang bagay. Limitado ang oras. Hindi na tayo pwedeng mag-aksaya ng taon sa mga bagay na alam naman nating hindi tama para sa atin. Hindi na tayo pwedeng magpanggap para lang may masabi ang iba. Ang tunay na tapang ngayon ay yung kaya mong harapin ang totoo kahit walang nakatingin, kahit walang pumapalakpak. At minsan, ang unang hakbang ay simpleng pag-upo sa katahimikan. Walang cellphone, walang TV, ikaw lang at ang mga tanong na matagal mo nang tinatakasan. Doon mo maririnig ang sarili mo, doon mo mararamdaman kung ano talaga ang totoo. Hindi ito madali. Walang nagsabing madali. Pero ang maganda dito, bawat beses na pipiliin mong harapin ang katotohanan ng tahimik at may dignidad, mas tumitibay ka, mas gumagaan ang hakbang mo, mas lumalalim ang respeto mo sa sarili. At habang patuloy mong hinaharap ang mga maliliit na katotohanan araw-araw, unti-unti mong mapapansin na hindi ka na ganoon kadaling matakot sa malalaki. Kasi sanay ka na. Sanay ka nang maging totoo. Sa sarili mo muna, bago sa iba. Dahil sa huli, ang tahimik na pagharap sa katotohanan ay hindi tungkol sa kanila. Tungkol ito sa iyo, sa paglago mo, sa kapayapaan mo. Sa natitirang mga taon na gusto mong punuin hindi ng drama, kundi ng malinaw na isip at magaan na puso. At kung ngayon may isang katotohanan na kumakatok sa isip mo habang nakikinig ka, baka oras na para hindi na tumakbo. Umupo ka, huminga ka, at dahan-dahan, harapin mo. Hindi mo kailangan sumigaw. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa lahat. Minsan, sapat na yung alam mong naging totoo ka sa sarili mo. Kasi kapag tinanggap mo na ang katotohanan, susunod na diyan ang responsibilidad. At ito yung parte na minsan ayaw natin. Gusto natin tanggapin ang totoo, pero ayaw natin baguhin ang nakasanayan. Halimbawa, alam mong sobra ka nang napapagod sa kakaplease ng ibang tao. Alam mong hindi na healthy, pero dahil sanay ka na, tuloy pa rin. Hanggang sa isang araw, mapapagod ka na lang talaga. Tahimik na pagharap sa katotohanan means you also ask yourself, ano ang kaya kong kontrolin dito? Hindi mo kontrolado ang ugali ng ibang tao. Hindi mo kontrolado kung paano ka nila tratuhin. Pero kontrolado mo kung hanggang saan ka papayag. At sa edad natin, dapat mas malinaw na yan. May mga pagkakataon na ang katotohanan ay ito. Hindi lahat ng relasyon, kahit gaano katagal, ay meant magstay sa buhay mo. Masakit aminin lalo na kung dekada na ang pinagsamahan. Pero may mga tao talagang hanggang chapter lang. Hindi buong libro. At hindi ibig sabihin nun masama sila. Minsan, hindi lang talaga kayo sabay lumago. Iba na ang direksyon, iba na ang values, iba na ang priorities. Ang mature na pagharap dito ay hindi yung sisiraan mo sila o i-announce mo sa buong mundo ang dahilan. Minsan, simpleng paglayo na may respeto ang pinaka-dignified na paraan. May isa pang katotohanan na madalas nating iwasan. Ang pagtanda. Oo, pag-usapan natin yan. Habang umaakyat ang edad, may mga bagay na hindi na tulad ng dati. Mas mabilis mapagod, mas maraming iniinda sa katawan, may mga pangarap na kailangan ng i-adjust. At minsan, may pangarap na kailangan ng bitawan. Pero alam mo ba, ang pagtanggap sa katotohanan ng pagtanda ay hindi pagkawala. Ito ay paglipat ng focus. Dati, baka ang sukatan mo ng value mo ay productivity, sweldo o status. Ngayon, mas mahalaga na ang oras kasama ang pamilya. Mas mahalaga na ang kalusugan. Mas mahalaga na ang katahimikan. Tahimik na pagharap sa katotohanan ng edad ay hindi pagsuko. Ito ay wisdom. Yung alam mo na kung saan mo ilalagay ang energy mo. Hindi na sa lahat, pili na lang. At doon ka mas nagiging powerful. Kasi hindi ka na basta-basta naaapektuhan ng opinyon ng iba. At syempre, may katotohanan din tungkol sa sarili nating mga pagkakamali. Lahat tayo may regrets. Mga desisyong sana iba ang pinili. Mga salitang sana hindi sinabi. Mga taong sana hindi sinaktan. Madaling takasan ang mga alaala na yan. Pero kapag tahimik mong hinaharap, may pagkakataon kang maghilom. Hindi mo na mababago ang nakaraan.
pero mababago mo ang paraan ng pagtingin mo dito. Imbes na paulit-ulit mong sumbatan ang sarili mo, pwede mong sabihin, ginawa ko ang best ko sa alam ko noon. Hindi para i-justify ang mali, kundi para palayain ang sarili sa sobrang bigat. Kapag hindi mo hinaharap ang katotohanan ng nakaraan, dala-dala mo siya sa present. At minsan, nadadamay ang mga taong wala namang kinalaman. Yung bagong relasyon, pero luma ang takot. Yung bagong opportunity, pero luma ang insecurities. Kaya mahalaga ang tahimik na pag-upo kasama ang mga alaala. Hindi para magpakalunod, kundi para maintindihan, para matutunan. Para masabi mong, salamat sa lesson, kahit masakit. May isa pang aspeto nito na madalas hindi napapansin. Ang pagharap sa katotohanan na hindi lahat ng gusto mo ay para sa'yo. Ang hirap nito, lalo na kung matagal mong ipinagdasal. Pero minsan, ang hindi ibinigay ay proteksyon pala. Ilang beses ka na bang nagalit dahil hindi nangyari ang plano mo? Tapos years later, na-realize mo, buti na lang hindi natuloy. Doon mo makikita na may mga katotohanan na delayed mo lang naiintindihan. Ang tahimik na pagharap dito ay pagtitiwala. Hindi man agad malinaw, pero tinatanggap mo na may mas malaking picture. Hindi ka na nagwawala sa frustration. Humihinga ka, tumatayo ka ulit, nag-a-adjust ka. At habang ginagawa mo ito, mapapansin mong mas nagiging steady ka. Hindi ka na ganun kadaling matrigger. Hindi ka na basta-basta nadadala ng emosyon. Kasi may practice ka na sa pagharap sa totoo. Sa totoo lang, ang tahimik na pagharap sa katotohanan ay isang muscle. Habang ginagamit mo, mas lumalakas. Sa simula, nanginginig ka pa. Naiiyak ka pa, pero kalaunan mas kalmado ka na. Mas klaro ang isip mo. At dito pumapasok ang isang mahalagang bagay, self-respect. Kapag kaya mong harapin ang katotohanan, tumataas ang respeto mo sa sarili mo. Kasi alam mong hindi ka na tumatakbo, hindi ka na nagtatago. May integridad ka, at ang taong may integridad, kahit hindi maingay, ramdam. Hindi niya kailangan patunayan ang sarili niya sa lahat. Tahimik siyang kumikilos, tahimik siyang nagdedesisyon, pero solid. Minsan may mga tao na magtatanong, bakit parang nag-iba ka? Hindi nila alam. Hindi ka naman nagbago. Naging mas totoo ka lang. Mas hindi ka na pumapayag sa hindi tama. Mas pinipili mo na ang malinaw kaysa sa magulo. At habang mas pinipili mo ang katotohanan, mas nagiging simple ang buhay. Hindi dahil nawawala ang problema, kundi dahil hindi mo na dinadagdagan ng denial. Hindi mo na pinapahaba ang agony sa kakaiwas. Sa huli, ang tahimik na pagharap sa katotohanan ay regalo mo sa sarili mo. Regalo ng kalinawan, regalo ng kapayapaan, regalo ng mas magaan na puso, at kapag natutunan mong yakapin ang katotohanan ng may tapang at katahimikan, may kakaibang confidence na mabubuo sa loob mo. Hindi ito yabang, hindi ito maingay. Ito yung klase ng lakas na hindi kailangan ng approval ng iba. At doon mo mas mauunawaan na ang tunay na maturity ay hindi sa dami ng alam mo, kundi sa lalim ng kaya mong tanggapin. Hindi sa dami ng naipaglaban mo, kundi sa dami ng pinili mong palampasin. Dahan-dahan mararamdaman mo na mas buo ka, mas payapa, mas handa sa kahit anong katotohanan pa ang dumating. Yung tipong dati, pag may kailangang seryosong pag-usapan sa pamilya, kinakabahan ka agad. Ngayon, kaya mo nang umupo, huminga, at magsabi ng totoo nang hindi nanginginig ang boses. Hindi dahil wala ka ng emosyon, kundi dahil hindi ka naalipin ng emosyon. Isa sa pinakamalalim na katotohanan na kailangan nating harapin habang tumatanda tayo ay ito. Hindi lahat maaayos. Hindi lahat magkakaroon ng closure. Hindi lahat ng tanong may sagot. At minsan, ang katahimikan ang nagiging sagot. May mga tao na hindi na magsusorry. May mga sitwasyon na hindi na mababalikan. May mga relasyon na kahit anong effort mo, hindi na talaga babalik sa dati. At ang mature na pagharap dito ay hindi paghabol ng paghabol. Minsan, ang tunay na lakas ay ang kakayahang tumigil. Tumigil sa kakapaliwanag. Tumigil sa kakahabol. Tumigil sa kakahintay ng validation. Kasi kung iisipin mo, ilang taon na ba ang nasayang natin kakahintay na maintindihan tayo ng taong ayaw namang umintindi? Ilang gabi na ba ang ginugol natin kakaisip kung saan tayo nagkulang kahit ginawa naman natin ang kaya natin? Tahimik na pagharap sa katotohanan minsan ay ito. Hindi na ito para sa akin.
At kapag nasabi mo yan sa sarili mo nang walang galit, doon mo mararamdaman ang totoong paglaya. May isa pang masakit pero mahalagang katotohanan. Hindi natin kayang kontrolin ang tingin ng iba sa atin. Kahit gaano kakabuti, may masasabi pa rin. Kahit gaano kakatahimik, may interpretasyon pa rin sila. At sa totoo lang, nakakapagod subukang ayusin ang imahe mo sa bawat tao. Sa edad natin, mas mahalaga na ang consistency kaysa impression. Mas mahalaga na ang totoo kaysa ang mukhang maganda sa panlabas. Kaya kung may maling paniniwala ang iba tungkol sa'yo, minsan ang pinaka-mature na response ay hindi pagdepensa, kundi pagpapatuloy. Hayaan mong ang panahon ang magpatunay. Hayaan mong ang actions mo ang magsalita. Hindi lahat ng maling akala kailangang sagutin. As alam mo kung ano pa, may katotohanan din tungkol sa kalungkutan. Oo, pag-usapan natin yan. May mga panahon talaga na kahit maayos ang lahat, may lungkot pa rin. Hindi dahil may mali, kundi dahil tao tayo. May mga pangarap na hindi na matutupad. May mga taong wala na. May mga bersyon ng sarili natin na hindi na babalik. At ang tahimik na pagharap sa lungkot ay hindi pag-deny. Hindi yung okay lang ako kahit hindi naman. Minsan, ang pinakamatapang na gawin ay ang umamin. Nalulungkot ako. Walang drama. Walang eksena. Simple lang, totoo. Kapag tinanggap mo ang lungkot, hindi kanya kakainin. Pero kapag tinakasan mo, hahabulin kanya sa mga hindi mo inaasahang oras. Sa gitna ng saya. Sa gitna ng katahimikan. Sa mga sandaling akala mo okay ka na. Ang totoo, hindi ka humihina kapag umaamin ka ng sakit. Lalo kang lumalakas. Kasi hindi mo na kailangang magpanggap. At habang patuloy mong hinaharap ang mga katotohanan tungkol sa relasyon, sa sarili, sa edad, sa mga pagkakamali, sa lungkot, yung tipong kahit may problema, hindi ka na nagpapanik. Kahit may pagbabago, hindi ka na agad natatakot. Kasi alam mo na, kaya mong harapin ang totoo. Napatunayan mo na sa sarili mo. Sa huli, ang tahimik na pagharap sa katotohanan ay hindi isang event. Hindi ito isang beses mo lang gagawin tapos okay na. Ito ay lifestyle. Isang paraan ng pamumuhay kung saan pinipili mong maging totoo araw-araw. Sa maliliit na desisyon. Sa malalaking usapan. Sa simpleng pag-amin sa sarili. And alam mo kung ano ang maganda dito? Kapag naging totoo ka sa sarili mo, mas nagiging totoo ka rin sa iba. Mas malinaw ang boundaries mo. Mas klaro ang mga oo at hindi mo. Hindi ka na madaling mamanipulate. Hindi ka na basta-basta matitinag ng guilt. Kung umabot ka sa puntong kaya mong umupo sa katahimikan nang hindi tinatakasan ang mga tanong sa isip mo, ibig sabihin lumalalim ka na. Lumalalim ang pag-unawa mo sa sarili. Lumalalim ang respeto mo sa oras at enerhiya mo. Kaya kung may isang bagay akong iiwan sa iyo ngayon, ito lang, huwag mong katakutan ang katotohanan, kahit masakit, kahit inconvenient, kahit kailangan mong magbago. Mas matakot ka sa buhay na ginugol sa pag-iwas. Dahil sa dulo ng lahat, hindi naman tungkol sa pagiging perpekto ang laban natin. Hindi ito tungkol sa walang mali, walang luha, walang pagsisisi. Ang mahalaga ay marunong tayong humarap. Marunong tayong tumanggap. Marunong tayong tumayo ulit. Kung may isang katotohanan ngayon na matagal mo nang alam pero hindi mo pa inaamin, baka ito na ang panahon. Hindi mo kailangang i-post. Hindi mo kailangang ipagsabi sa lahat. Simulan mo lang sa sarili mo, tahimik, matatag, totoo. At kung may natamaan sa iyo dito, kung may bahagi ng puso mo na napaisip, isulat mo sa comments ang isang katotohanan na natutunan mong tanggapin nitong mga nakaraang taon. Hindi para husgahan, kundi para magbigay lakas sa isa't isa. Kung nakarelate ka, huwag mong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Dito, wala tayong plastikan. Totoong usapan lang. Totoong buhay, totoong paglago. Tandaan mo, habang may tapang kang harapin ang katotohanan, may kapayapaan kang makukuha na hindi kayang ibigay ng kahit sino. Hindi man laging madali ang journey, pero sa bawat hakbang na pinipili mong maging totoo, mas nagiging buo ka. At sa pagiging buo na yan, dun mo makikita kahit tahimik, kahit simple napakalakas mo pala. Quick lang, bago makalimutan. I-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.